Genesis chapter 1 to 5. Nang pasimula ay nilikha ng Elohim ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Elohim sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Elohim, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Elohim nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Genesis 1:26-31. Pagkatapos sinabi ng Elohim, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Elohim ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Elohim ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Genesis 2:1-4. Nilikha nga ng Elohim ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa kapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Nang likhain ng Yahweh, Elohim ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Amen. Genesis chapter 2 verses 5-17. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Yahweh Elohim at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan ng lupa. Pagkatapos ginawa ng Yahweh Elohim ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Yahweh Elohim ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawagin ay Ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon at marami ring bidilyo at batong onese. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia.
Tigres naman ang tawag sa ikatlong sanga, at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikaapat na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Yahweh Elohim ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka." Amen. Amen. Exodo 33 verses 14 to 17. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman na lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita," sabi ni Yahweh. Amen. Amen. Exodus chapter 34, verse 18 to 24. Pinagliwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw kayo kakain ng tinapay na walang pampalsa sa unang buwan, sapagkat yun ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat, ang panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Tutubusin din ninyo ang tupa, ang mga panganay na lalaki. Huwag kayong haharap sa akin na wala dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw kayong magpapahinga, maging ito may panahon sa pagbubukal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng Sanlinggo, ang unang pag-ani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tulda tuwing matapos ang taon. 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Yahweh, ang Elohim ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong daratnan ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y harap sa akin. Amen. Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Elohim ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Elohim ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong mga puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Amen. Amen. Isaiah chapter 58 verses 13 to 14. Sinabi pa ni Yahweh, "Inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw ng banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay. Kung gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan,
At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupang ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen. Amen. Mark chapter 2 verse 27 to 28. Sinabi rin ni Yahweh Shai, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay isang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Amen. Matthew 7:12. Gawin ninyo ang inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at mga isinulat ng mga propeta. Amen. Isaiah 44:18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinirhan ang isipan sa katotohanan. Jeremiah 4:22. At sinabi ni Yahweh, napakahangal ng aking bayan. Hindi nila ako nakikilala. Tulad nila'y mga batang walang pangunawa. Sanay sila sa paggawa ng masama, ngunit bigo sa paggawa ng mabuti. Hosea 4:6. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinakwil ko rin kayo bilang pare. At dahil sa kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Elohim, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Amen. Amen. Daniel 12 verse 10. Marami ang dadalisayin at mapapatulayang may malinis na kalooban. Ngunit magpapakasama pa ang masasama at walang isa man sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawaan ng mga marunong. Amen. Amen. Ezekiel chapter 20 verse 10 to 13. Inialis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Doon ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntuning dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga, para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin. Hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang tinanggihan. Pagkos, nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga. At binala ko na noong iparanas sa kanila ang matinding galit ko para malipol na sila. Ezekiel chapter 20 verse 19 to 20. Ako si Yahweh ang kanilang Elohim. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sunding mabuti ang aking kautusan. At pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin
at sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh ang kanilang Elohim. Amen. Amen. Pahayag 22 ng 14. Mapapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang makapasok sa banal na lungsod at makakain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Amen. Mga ngaral 12:13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Elohim at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Kawikaan 19:16. Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Amen. Amen.